Yo, what's up mga idol? Isang napakalaking statement mula kay Victor Wembanyama, naniniwala siyang kaya niyang umiscore ng 100 points sa isang NBA game. Sa isang quick-fire Q&A question interview kasama ang Friends content creator na si Rokix, tinanong ang superstar ng San Antonio Spurs tungkol sa iba't ibang bagay. At isa sa mga tanong ay simple pero napakalaking ibig sabihin. Naniniwala ba siyang kaya niyang umiscore ng 100 points sa isang NBA game? Sagot naman ni Victor Wembanyama patungkol dito, ang sinabi niya ay oo. Naniniwala siyang kaya niyang umiscore ng 100 points sa isang game. At kung tutuusin, hindi naman imposible ang ganitong confidence mula kay Wembanyama. Sa buong kasaysayan ng NBA, isa pa lamang ang nakagawa ng 100 point game. Ang legendary na Wilt Chamberlain nagtala ng record noong 1962. At hanggang ngayon, wala pa rin nakakabasag sa record na iyon. Si Kobe Bryant ang pinakamalapit na nakagawa nito nang umiscore siya ng 81 points noong 2006. Pero noong nakaraang season, nalampasan ang 81 point mark ni Kobe Bryant nang umiscore si Bam Adebayo ng 83 points para sa Miami Heat. Samantala, ang career high ni Victor Wembanyama ay nasa 50 points lamang. Pero may isang laro noong nakaraang season na nagpakita kung gaano kataas ang scoring potential ng French superstar. Laban sa Los Angeles Lakers, naginit ng gusto si Wembanyama at nakapagtala ng 25 points sa wala pang 8 minuto. Pagdating ng halftime, mayroon na siyang napakalaking 37 points. Sa puntong iyon, maraming fans ang nagsimulang mag-isip, pwede kaya itong umabot sa 100 points? Pero dahil malaki na ang lamang ng Spurs, hindi na gaanong ginamit si Victor Wembanyama sa second half. Nagtapos siya ng may 40 points matapos makapagdagdag lamang ng 3 sa second half. At nanalo ang Spurs kontra Lakers na may 136-108. Pero tandaan natin, 20 years old pa lamang si Victor Wembanyama. Patuloy pa siyang nagdi-develop at habang mas gumaganda ang kanyang shooting, ball handling at offensive game, hindi imposible na magkaroon siya ng balang araw ng isang scoring explosion na lalapit sa 100 points. Kayo mga idol, kaya bang umiscore ng 100 points sa isang game ni Victor Wembanyama? Samantala, hindi rin nagpauli ang Minnesota Timberwolves. Nagpunta sa Paris, France ang ilang players ng Timberwolves para magsama-sama ngayong off-season. Ayon kay Rudy Gobert, kasama niya roon sina Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu, Terrence Shannon Jr., Josh Green at ibang players ng Minnesota. Makikita sila sa isang group photo na may Eiffel Tower sa background. At higit pa sa simpleng bakasyon, ang layunin ng kanilang trip, gusto ng Timberwolves na magkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga players na mas makilala ang isa't isa. At bumuo ng chemistry at palakasin ang kanilang lineup bago magsimula ang bagong season. Mahalaga ito lalo na dahil may bagong muka ang roster. At hindi lamang Timberwolves ang gumawa nito. Sila na ang ikatlong NBA team na maagang nagsagawa ng team activities ngayong off-season. Nauna na rito ang Los Angeles Lakers na pupunta sa Slovenia para sa isang 4-day minicamp mula August 20 hanggang August 24. Si Luka Doncic mismo ang nangunguna sa kanilang trip na inaasang magkakaroon ng basketball workouts, golf, sightseeing at iba pang team building activities. Samantala, nagkaroon na rin ng sariling team activities ang San Antonio Spurs sa France. Pinangunahan ito ni Victor Wembanyama kasama sina De'Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Harrison Barnes, at bagong adisyon na si Tobias Harris. Malinaw na gusto ng mga NBA teams na maging handa agad bago pa man magsimula ang training camp. At ngayon, pumunta naman tayo sa Los Angeles Lakers. Malaking accusation ang ginawa ng Lakers ngayong off-season nang makuha nila si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Pero ayon sa NBA analysis na si Zach Lowe, maaaring masyadong malaki ang naging kapalit ng Lakers. Para makuha si Kessler, ipinagpalit ng Lakers ang 2031 unprotected first round pick at 2033 unprotected first round pick at 2028 first round. Ang deal ay isang sign and trade kung saan pumirma si Kessler ng 4-year, $130 million contract sa Lakers bilang restricted free agent. Malaki rin ang naging papel ni Luka Doncic sa pagkuha kay Kessler.
Maring itinulak umano ng Slovenian superstar ang Lakers na kumuha ng isang malaking center matapos niyang hilingin sa team ang tinawagan niyang A-list center. Sa pagdating ng 25 years old na si Kessler, nakita ang Lakers ang posibleng maging bagong starting center at long-term big man ng koponan. Pero may malaking problema ang Los Angeles Lakers. Lubhang limitado ang naging 2025-2026 season ni Walker Kessler. 5 laro lamang ang kanyang nalaro bago siya magkaroon ng season-ending shoulder injury noong Nobyembre habang kasama ang Utah Jazz. Kaya ngayon malaking tanong kung magiging sulit ba ang napakalaking investment ng Lakers para sa kanya. Dagdag pa ni Lobby, halos wala pa raw talagang sapat na meaningful NBA games si Walker Kessler para mapanunayan ang kanyang halaga. Dahil dito, mananatiling nakasabit sa kanya ang napakalaking presyo ng mga assets na ipinagpalit ng Los Angeles Lakers. Hanggang sa mapatunayan niyang sulit talaga siya. Sa madaling salita, malaking sugal ang ginawa ng Lakers kay Walker Kessler. At maaaring magkaroon nito ng epekto hindi lang sa future ng team kundi pati sa kinabukasan ni Austin Reeves sa Los Angeles Lakers. Kayo mga idol, ano ang opinion ninyo dito mga idol? I-comment sa ibaba mga idol at maraming salamat po mga idol.